Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Simon! Simon! Ganda na ba? Kunin niyo sa mga ako. Kayo pala, Commander Sabas. Ako nga, Simon. Bakit? Nagulat ka ba? Kayo pala, Commander. Magandang gabi sa inyo. Nagpautos ako ng tao rito para kunin ang inyong obligasyon. Pero walang dumarating. Ano ba problema? Ha? Tinatanong niyo pa. Ang problema namin, kami kinakapos. Mukhang ayaw nyo na yata tumupad sa usapan natin, mga go. Nakakadalawang ani na kayo. Nahihirapan na rin kami. Kinakapos na kami sa bundok. Pagpasensya mo na muna kami, Commander. Alam nyo namang
dumaan ang dalawang malalakas na bagyo dito sa amin. Halos wala kami naani at walang kinita. Ngayon, kung sakasakali namang sa susunod, gumanda ang ani namin at may sumobra, di saka na uli kami magbibigay. Hindi naman yata tama yun, Tay, ah. Kung may sobra man tayo, ba't natin pamimigay? Wala naman tayong obligasyon sa kanila. Ba't gusto ba natin na umakyat sila sa bundok? Pagpasensya mo na anak ko, Commander. Masama lang siguro ang gising niya. Commander, baka naman pwede na kaming tantanan. Ang alam ko kaya kayo nagkakaganyan para tulungan kaming mga mahihirap. Pero hindi. Ang lumalabas para na kayo mga bandido. Kaya tuloy kami mga mamamayan, nawawala ng tiwala sa inyo. Manggago, masama yata ang tabas ng dila ng anak mo. Ito ang tanda mo, Manggago. Ang hindi namin kaibigan ay tinuturing namin kaway. Tandaan mo yan. Yan ang mga bata. Siya nga pala, Simon. Maaga kayo bukas. At dalhin niyo yung cobra kay Mr. Lim. Maupay! Maupay na gabi! Maupay nga gabi, Mang Ago! Ikaw pala, Commander Silangan. Tuloy ka. Maupay nga gabi, Mang Ago. Ano bang ating, Commander? Napadaan lang ho kami, Mang Ago, upang kunin ang tulong na ibinibigay niyo sa aming kilusan. Yun naman ho, kung meron na. Pasensya muna kayo, Commander. Hindi kami makapagbigay ngayon. Dahil malit lang ang kinikita namin ngayon Dahil dito sa nakaraang bagyo, nasalanta lahat ng aming niyugan. Commander, mas mabuti siguro kung doon na lang kayo humingi ng tulong sa mga taong mas nakakaangat ang kabuhayan kaysa sa amin. Kami nga kung hindi kami magbalat ng nyog at magmukhang tinapa ang katawan namin sa usok, ay hindi kami kakain 3 beses sa isang araw. Hindi naman kami namimilit Kung meron, salamat. At kung wala naman, salamat din. Nay, sino pong kausap ni Lolo sa labas? Naku, bata ka. Huwag mo intindihin ang mga yun. Ang mabuti pa, kumain ka ng kumain. At pagkatapos, matulog ka para lumaki ka kagad, ha? Apa, Inay. Sige. Siya nga pala, Mang Ago. Sana, huwag mawala ang pagtitiwala niyo sa amin. Maraming salamat ho, Commander. Mabuti naman at naunawaan niyo kami. Sige po, magpapaalam na po kami. Mga kasama, kaya ko ipinatawag ang pulong na ito ay dahil meron akong mensaheng nais ipabatid sa inyo. Katulad ni Kasabas, inaasahan natin na isa siyang magiging huwaran ng ating samahan. Pero marami ang nakarating na balita sa aking, Kasabas, na sinusuway mo raw ang mga lituntunin ng ating kilusan. Kung magsalit, Commander Silangan, ang akala mo'y napakalaki na nagawa mo sa ating samahan. Para sabihin ko sa'yo, buhat po ng hukbong mapagpalaya sa bayan, sama na ako. Hanggang ngayon, pumuti na ang buko. Meron ba nangyari? Wala. Masisisi mo ba ako? Kung bigyan ko naman ng kasiguridad ang aking sarili, 10 ng aking mga kasamahan na halos hindi kumakain ng 3 beses ang araw. Sawang-sawa na ako. Sawang-sawa ka na? Dahil marupok ka, wala kang sinseridad.
Hindi mo kayang panindigan ang iyong sinumpaan. Pero ito ang tandaan mo. Hanggang nakatayo ang dalawang paa ni Commander Silangan, ay hindi ako makapapayag na ikaw pa mismo ang sumira sa matagal na nating ipinaglalaban. Naku, ang batang ito, ang dumi-dumi. Ikaw kasi, likot-likot mo eh. Simon? Oh, Simon! andyan na. Dali-dali ang mga dyan at tatanghaliin ka na. Marami ka pang gagawin sa bukid. Oh, nako! Ang lako, naliligo. Patapos maligo, kumain. Pagkatapos kumain, matulog ka. Yung bata, huwag mo pabayaan, ha? Ingat ka, ha? Oh? Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din sa inyo, Kapitan. Mukha akong may problema kayo, ah. Wala. Kayo meron. Oh? Ano ang problema? Wala ko kaming nilalamang problema, Kapitan. Meron. Malaki. May infong nakarating sa amin na sinusuportahan nyo ng mga taong labas. Hindi nyo ba alam na bawal yun? Rebellion na magiging kaso nyo. Habang buhay kayo makukulong. Alam niyo yan ang mahirap, Kapitan, eh. Kami mga maliliit na mamamayan ay madalas madamay sa inyong gulo. Bakit? Akala mo ba, Kapitan, di masakit sa kalooban namin? Yung konting biyaya isusubo namin, mapupunta pa sa ibang bibig? Paano hindi magkakaganon? Kayo mismo ang gumagawa ng problema nyo. Kaming mga militar, tungkulin namin pangalagaan ang kapakanan ng bawat mamamayan. Pero paano magkakaroon ng katuparan yun? Kung kayo mismo ay hindi nakikipagtulungan. Eh, anong gusto niyong gawin namin? Kung tutulong kami sa inyo, kalaban namin sila. Kung tutulong naman kami sa kanila, kayo naman kalaban namin. Eh, paano naman kami? Wala kaming proteksyon makukuha sa inyo, eh. Kung minsan nga, kung kailan kami basang-basa na, tsaka na lang kami gustong payungan. Kami mga maliliit, ang naiipit sa problema ng ating bansa. Kaya kung minsan, gusto ko na rin umakyat sa bundok, eh. Bakit hindi mo subukan umakyat? At sisiguraduhin ko sa'yo, ibababa kita galing sa bundok. Pantayin na ang dalawang pa. Palagay ko, magkakaroon lang ng katiwasayan kung magbibigayan kayo. Simon, sana, hindi totoo lahat na nababalitaan ko sa inyo. Clara, Elias, papaalam na kami. Simon? Hindi naman kaya makasama yung pinagsasabi mo kay Kapitan? Bakit? Totoo lang naman ang sinabi ko, ah. Pinaglalaban ko lang karapatan natin. Hijo de la gran putang gobyerno ito. May nalalaman pa sila sa land reform. Ba't ang aming mga malalawak na lupain ang ibig nilang kunin at ipamahagi lamang sa kung sino mga patay gutom? Hindi ba nila nalalaman, attorney, na ito'y minana ko pa sa aking mga kanununuan at naghirap din naman sila? Wala tayong magagawa doon, Victorio. Ang lahat ng taong nakakapit sa gobyerno ngayon, ang siyang gumagawa ng batas. Kapag hindi mo ginamit ito, obligado kang sumunod. Attorney, umisip ka ng ibang paraan kung paano tayo makakaiwas sa batas agraryo. Bakit hindi lang natin ipasubdivide? Gawin natin subdivision ang mga lupa mo para ma-declare natin na non-agrarian. Pagkatapos, ipaputol natin ang lahat ng mga puno na mapapakinabangan sa nasasakupan ng lupa mo. Siguradong lusot tayo dyan sa agrarian reform.
Ito eh. Don Victorio, ba't naman pinapuputol mga puno ng nyog? Hindi nyo ba alam na yan lang ang aming kinabubuhay? Ano ba pagkukulang namin, Don Victorio? At piniperhisyo nyo kami ng ganito? Wala na kayong pakialam. Ano man ang gusto kong gawin sa lupang ito ay magagawa ko. Dahil sa ang lupang ito ay akin. Pero hindi ba kayo nakukonsensya, Don Victorio? Hindi nyo ba alam na parang nyo rin pinuputol ang kinabukasan ng aking pamilya? Masyadong matabil ang bibig mo, Simon. Pasalamat ka at hindi pa ang ulo mong pinaputol ko. Huwag ka nang pumalag. Ina mo, Don Victorio. Napapanahon ka lang. Palayasin sila! Sige, ngayon! Doon! Yan! Doon! Gusto ko ulo! Sige, ituloy na yan! Kenya? Celia! Celia! Chang? 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 Chong? Chong? Chong! Nay! Tay! Nay! Tay! Nay! Tay! 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 Alam mo, Simon, kuminsan dumarating ang dagok sa buhay ng tao. Huwag kang masiraan ng loob. Magpakatatag ka. Bakit? Akala mo ba madaling kalimutan ang nangyari? Ang hindi ko maintindihan, kung bakit tayo pa? Ang dami namang walang iya dyan. Bakit tayo pa na masirami lang ang buhay? Clara, hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nagsisigil. Sinong sisingilin mo? Kilala mo ba sila? Para ka sumusuntok sa buwan niya na. Siguro kung anak ko lang namatay, hindi ka magkakaganyan eh. Kaya lang masakit sa loob mo. Dahil nadamay pati mga magulang mo. Kasi ba naman kinabukasan natin, gusto mo na rin sirain? Putang ina mo, Clara! Bakit? Wala na ba akong karapatan? Mga mahal ko sila sa buhay! Kailangan mabigyan ko ng katarungan ang kanilang pagkamatay dahil mahal ko sila! Sila naman ang mahal mo eh! Paano wala naman ako sa'yo? Sige! Magpakamatay ka!
Sunugin mo bahay na to! Beste ka rin buhay eh! Talak ni Malasa! Inabok sa mga buhay ay din! Ano? Ha? Ano ang gusto mong gawin ko? Ha? Sumunod ka! Ano gusto mong gawin ko? Ano? Ano na ba? Patayin mo na ako! Total wala ka namang iniintindi kinabukasan eh! Sige! Sige! Patayin mo na ako! Patayin mo na ako! Tangin na naman! Buhay to! Balat! Tama! Sandali! Ano? Dito! Hindi ko alam na nangyari! Hindi ko wala naman eh! Nakakayak yung kapitbahay! Simon! Nakakayak sa kapitbahay! Lara, halika. Tahan na. Tama na. Tama na. Tahan na. Masyado lamang siya nasaktan sa mga pamilya. Bukas ng umaga. Malamig na ang ulo niya. Ha? Alam mo, Clara, ang apoy ay hindi po pwedeng patayin ng kapwa-apoy. Dana, Mga kababayan, ipinatawag ko po kayo dahil sa maraming bagay akong nais iparating sa inyo. Kung sarili ko po ang tatanungin ay hindi ko po gusto itong nangyayari sa akin, 10 ng aking mga kasama. Ang malipasan ng gutom, ang kagatiran lahat ng uri ng insekto sa gubat, at higit sa lahat, ang isa naming paa ay laging nasa hukay. Pero ang lahat ng yan ay baliwala sa amin. Walang kailang magwis kami ng aming buhay. Magkaroon lamang ng katuparan na matagal na naming minimithi. Ang magkaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa atin ng ating pamahalaan. Sa inyo, sa amin, sa ating lahat na naghihirap at naghihikahos. Alam niyo ba, na sa tuwing makakatanggap ako ng konting tulong mula sa inyo, yon ang nagbibigay ng lakas ng loob sa amin upang ipagpatuloy ang aming pakikibaka. Isa lamang po ang aking hinihiling sa inyo, na sana huwag mawala ang inyong pagtitiwala sa amin. At kung merong mga taong gumagawa ng taliwas sa patakaran ng aming samahan, hanggat nabubuhay si Commander Silangan, ay hindi ko sila papayagan. Kasabas, may tama ka. Halika na. Hindi, ikaw na lang. Commander, ipangako mo sa akin, Commander. Katulad ng sinabi mo kanina, tuparin mo lahat ng sinabi mo. Ang lahat ang tutulad ko sa ating samahan. Tuloy mo agad para sa ikatatalubay
ng matagal na natin sumula. Pero may pagkakataon pa tayong tumakas, kasabang. Sige na. Umalis ka na. Ako nang bahala sa akin sarili. Umalis ka na! Tao po. Magandang araw po. Si Captain Talavera ho ito. Kayo ho pala, Kapitan. Magandang umaga rin po. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo? Si Simon, nasaan? Narito po. Pwedeng makausap? Simon? Simon! Nandito si Captain Talavera. Gusto ko raw niya makausap. Simon, nagbabahay-bahay kami. May order sa amin si Provincial Commander na lahat ng tao nakatira dito sa baryo ay lumikas muna. Dahil baka madamay kayo sa mga gulong nangyayari dito. Katulad ng isang araw, maraming sibilyan na namatay. Pero Kapitan, saan nyo kami gusto magpunta? Pasensya ka na, Simon. Walang order si Provincial Commander kung saan kayo pupunta. Pero mas maganda, umalis na kayo. Sige, tuloy na kami. Ano ngayon ang binabalak mo, Simon? Natutuluhan nga ako eh. Hindi ko nga alam kung anong nangyayari sa atin. Kung sa bagay, may katwira naman sila eh. Ang mabuti, sumunod na lang tayo sa utos nila. Siya nga pala, bakit hindi tayo pumunta sa Maynila? May kamag-anak tayo ron ah. Si Crispin. Yung bang nakatira sa Snowy Mountain? Elias, anong Snoopy? Smoky Mountain yun. Yun na nga. Yung Smoky Mountain. Basta importante, doon tayo pumunta. Oo nga, Simon. Bakit hindi natin subukan? Baka sakaling doon tayo swertehin. Clara. Elias. Gusto ko lang malaman nyo na iba na ang gubat na papasukin natin.
pangarap, sa pag-asa'y tinakasan ng basura't lata. Smoky Mountain ang pangalan, tag-init man o sa tag-ulan, dibdib ay saklot sa hapis, nalimot ng gutom at pagod sa tindi ng hinagpis. Nakatukwang ang mga diwa sa kandungan ng kahirapan, mga banyaga sa sariling bayan, ang basurero sa tambakan, barong-barong na tagpi-tagpi, itinirik doon sa putikan, sa lupang hindi sarili, sa gitna ng basurahan. Smoky Mountain, ugat ng mga maralika. Smoky Mountain, ngunit kami ay pinagpala. Smoky Mountain, kakambal ng dugo at luha. Ang aming pangangailangan ay may lunas kung kami ay may tiyaga. Malikwas tayong lahat, mga alipin ng kahirapan, kamaot, isig na duwan, itaas sa kalangitan, manindigan, magkaisa, at sa unos ay sumagupa. Huwag bayaang manatiling banyaga sa sariling lupa. Huwag bayaang manatiling banyaga sa sariling lupa. Brad, saan ba rito nakatira si Crispin? Sino ang Crispin? Yun ang kulot ng buhok? Oh. Bisaya? Oo, yun nga. Ah, Yung kulot. doon, kapilang yun. May patay roon. Pupuntahan nyo lang. Baka nakipag-inuman. Sige, diretso nyo lang yun. Diretso lang. Yun, diretso lang. Salamat ha. Sige, salamat ha. Ito pala eh. Hoy! Ano ba kayo? Sobrang man ingay nyo. Hindi na marinig itong kanta namin. Parang kayo may pataya. Bakit? Pareho lang naman tayo may pataya. Saka palakasan ng boses yan. Tandahanin mo naman yung boses mo. Masyadong maingay eh. Hindi namin marinig yung kanta namin. Ang gawin mo, gisingin mo yung patay, magpatulong sa patay para malakas ang boses nyo. Gusto mo, pagawain na natin itong patay natin eh. Ano? Ikaw eh. Para bukas paglamahan tayong dalawa dito eh. Wala! Siya natin to! Sige! Sige! Sige!
Sige! Sige! Sige! Sige! Sige! Bukas na maya ka nuko ka. Sige! Sige! Sakit! Oh! Sige! Sige! Buhay ata mag-away na naman. Ayan, wag mo intindihin niya. Bayaan mo sila magpatayan. Alam mo pare, mabuti nga yun. Dahil pagkaliping nitong patay na to, meron naman tayo paglalamayan. Walang tigil ang inuman natin. Kaya ayos na yan. Simon, nakakatakot naman dito. Halika, balik na lang tayo sa Samar. Pambihira ka naman, Clara. Ngayon pa. At tayo babalik. Sabi mo nandito kinabukasan natin. Babalik pa tayo. At saka isa pa, wala na tayong pamasayang pabalik. Andito raw si Crispin. Hanapin na natin. Sige na, bahala na. Halika na. Halika. Tara. Brad, magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Andito ba si Crispin? Si Crispin ho? Crispin Bisaya? Ayun po siya, umiinom mo. Ganun? Apo. Maraming salamat ha. Wala nga naman. Crispin! 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 Elias! Simon! Clara! Pare Manny! Mga pinsan ko! Si Elias! Si Clara! Siya pa kayo? Si Simon! Ba't bigla yata kayo napaluwas? May problema ba? Meron nga eh. Bakit? Ba't nakuluksa kayo? Sino bang namatay? Alam mo, Crispin, biglang-bigla kasing pagkamatay ng nanay tatay. Pati nga yung anak namin si Celia nadamay. Pambihira ka naman, Simon. Akala mo bang tao rito hindi namamatay? Mas mahirap nga dito dahil ang tao rito namamatay ng unti-unti. Katulad ng isang yan. Alam mo ba kung ano kinamatay niyan? Gutom. At yun yung isang nakaburol doon. Nakita mo ba yun? Ang kinamatay naman nun ay pasma at samahan ng loob. Alam mo, mahirap ang buhay dito eh. Meron na ba kayong binuntahang ibang kamag-anak natin? Pambihira ka naman, Crispin. Alam mo namang ikaw lang kaisa-isa namin kamag-anak na nandito eh. Ang ibig niyo sabihin, sa akin kayo makikituloy. Sana nga, Crispin eh. Alam niyo, ang bahay ko, maliit lang, masikip. At alam mo dito, marami nangagat ng lamok eh. Kasing laki ng elepante. Kaya niyo bang pagtiisan yun? Oo, Crispin. Kaya namin pagtiisan yun. Sandali lang naman kami makikisukob sa'yo eh. Sa akin, ayos lang yun. Walang problema yun, walang kaso yun. Pero, kakain kayo ng lugaw araw-araw dahil, alam mo naman, wala ko ibang pinagkakitaan dito, kundi yung isang pirasong mesang pool. At saka, isa pa, may sakit na asawa ko. Tulad ng sinabi ni Clara, pansamantala lang. Gagawa naman kami ng paraan para makahanap ng sariling tirahan. Siya nga naman, Crispin. Sige. Ayos lang sa akin yun. Ay, tatakoy ko ba kayo? Sige. Tingnan ko kung may magagawa kong paraan dyan. Sige. Tingnan muna kayo. Sige, hindi pa kami kumakain eh. Ang buod ng sermon sa araw na ito na hinango sa 15 kabanata ng Mateo, talata 18 hanggang 20 ay ang sumusunod. Ang ating kaisipan, salita at pag-uugali ay nanggagaling sa ating mga puso at hindi sa ating kapaligiran. Kaya hindi ibig sabihin, pag tayo'y nakatira sa basurahan, ay basura na rin ang ating pag-uugali. Kadalasan, ang mina ng ginto ay natatagpuan sa putikan. Alam nyo ba na ang Diyos, ang Panginoon Diyos, ay nakatira dito, kasama natin dito sa gitna ng basurahang ating tinitirhan. Kasama din natin siya sa kahirapan. Dahil bawat isa sa atin ay kanyang minamahal. At kung mahal natin ang Panginoon Diyos,
ay susundin natin dapat ang kanyang kautusan. Ang kanyang kautusang mahalin natin ang ating kapwa. Alisin natin ang inggitan. Bagkus, magmahalan tayong lahat. Magsitayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Father, ito na yung kape nyo. Ilagay mo na lang dyan, Pinggoy. Magandang umaga ho, Father. Oh, Crispin. Kawa ka ng Diyos. Nakita kita sa misa kanina. Alam mo nung Father, paminsan-minsan naguhugas din ho ako ng kasalanan. Siya nga pala, Crispin. Alisin mo na yung ugaling kambing. Kambing? Anong kambing ho? Nasa loob ka ng simbahan, nguya ka ng nguya. Sana dalas-dalasan mo naman ang pagsisimba mo. Father, halos wala rin ho akong panahon. Lagi akong wala sa bahay. Saka madalas din ho akong madalaw naman kung mag-anak. Kamag-anak mo sila? Oo, Father. Kararating lang ho nila galing sa Samar. May problema ba sila? Meron nga ho, Father. Maupo muna kayo. Salamat Salamat po, Father. Siya nga pala, Father. Ito si Elias, si Clara, Kamusta po kayo? si Simon. Mag-asawa ho sila. Gusto po kayo, Father? Mga pisang Sige. po yan. Ganun ba? O ano ba may tutulong ko sa inyo? Crispin, Yun na nga ho, Father. Kaya nagpunta ako rito dahil, alam mo naman, Father, ikaw lang natatakbuhan namin pag meron kaming mga problema. Alam, Father, sa akin nakatira yung mga yan At mga mahihayin ho yan. Palagay ko, naiiya na ho sila sa akin dahil, alam mo, yung bahay ko, Father, maliit lang. At gusto ko naman sana maging komportable naman sila. At kaya, lumapit ho kami sa iyo, Father, baka pwedeng tulungan mo sila, mabigyan ng pansamantalang matutuluyan. matutulungan ko kayo, bakit hindi? Alam nyo kasi dito sa Smoky Mountain, masikip na rin kami rito. Pero hayaan nyo. Bigyan nyo ako ng konting panahon pa. At gagawin ko ng paraan ng problema nyo. O ayan, narinig nyo. Kahit bukas daw, pwede na. Crispin, hindi ko naman sinabing bukas kaagad Konting panahon pa. O yan, sa makalawa raw. Maraming salamat po, Father. Okay lang. Halika, pasok tayo. Sige. Anong kailangan nyo? Mag-a-apply ho sana kami. Tuloy kayo. Magandang umaga ho. Magandang umaga naman. Mag-a-apply ho sana kami ng trabaho. Kung po pwede po sana. Mapo kayo. Carmen! Sir. Carmen! Dalawang application form nga dito. Yes, sir. Kailan nyo yan? Ito, ballpen. Pinsan, ano tong citizenship? Citizenship lang, hindi mo alam? Bisaya. Bisaya tayo Bisaya ilagay mo dyan. Oo nga, no? Ano tong civil? Civil status? Civil status. Ang ibig sabihin ng civil status,
Ano inilagay mo? 3. 3 tayo eh. Bakit 3? Si Clara, ikaw, ako. 3 ilagay mo. Yun ang ibig sabihin ng civil status. Oo nga, no. Ano yung nilagay mo sa ano? Sa ice? Ice, brown, at saka black? Ano yun? Ice, hindi mo alam? Ano yun? Ice di yelo. Planta ng yelo to eh. Gumagawa sila ng black at brown na yelo. Lagay mo dyan, yes. Ano ba? Akin na nga yung application nyo. Akin na. Ballpen. Ikaw, ano ba natapos mo? Buti naman ho na itanong nyo. Grade 4 ako sa amin sa San Diego Elementary School. Saan yung San Diego? Sa Samar. Samar? Bisaya? Oo. Ikaw, ano natapos mo? Ako naman ho grade 2 pero scholar. Ako naman ho suma. Suma cum laude ho. Ikaw, summa cum laude. Ikaw naman, scholar. Magaling. Magaling kung ganon. Mga honor students pala kayo. Ha! Guard! Sir! Ilabas mo tong dalawan to. Sumama na kayong dalawa. Labas na kayo. Sumama na kayo. Labas na. Sana sumakabilang buhay na kayo na mabawasan ang basura sa mundo. Buiset! Mga storbo. Sige na. Ano? Tara. Simon, talaga palang napakahirap ang buhay dito sa Maynila. Wala tayong magagawa, pinsan. Wala tayong pinag-aralan eh. Pero mas magandang trabaho natin dito. Mas malaki pang kita kaysa nagbabasura pa tayo. Kung sa bagay, Mga kasama, isa na naman bagong haligi ang madadagdag sa ating samahan. Gusto kong ipakilala sa inyo ang ating makakasama, si Clara. Sister Clara, baka may gusto kang ipaabot para sa kanila. Pinasasalamatan ko si Father Chris sa pagkakasapi ko dito sa samahang ito. Sa konting panahon ko dito sa Smoky Mountain, ay nakita ko ang pagkakaisa at paglilingkod ninyo sa inyong kapwa. Kaya umasa ko kayo na gagawin ko lahat ang aking makakaya upang magampanan ko ang lahat ng mga alituntunin ng sambayan ng Kristiyano. Pinabati kita, Clara. Salamat po, Father. Ano kaya masarap na kainin? Ikaw talaga, pinsan. Puro pagkain na sa isip mo. Kanina pa ako gutom na gutom eh. Tara doon. Pare, may obligasyon kayo rito 20% sa bawat kita nyo. Anong 20%? Hindi kami pwede magbigay. Pinaghirapan din namin kita namin dito Ano? Hindi maaari yun. Ito ba? Saan tayo kikita na malaki?
Baril ako yun. Sino ba yung mga yun? Bababayan ko. Kayong dalawa, awatin nyo. Pare! Tara! Gusto mo ng tribo, ha? Ikaw! Ano yan, ha? Uwi na kayo! Tama na! Tama na! Ikaw! Balik sa ba? Tayo dyan! Saan mo yan? Picasso? Simon? Ikaw nga! Picasso! Anong ginagawa mo rito? Eto, nagtatrabaho. Kargador. Namatay ng nanay tatay. Pati nga yung anak namin si Celia nadamay. Ganun ba? Meron ako malaking pinagkakitaan. Kung gusto mo, pwede kang sumama. Kaya lang, medyo pilipit. Pero makakaon ka sa kahirapan. Katulad ko, nakapagpadala ako ng pera sa nanay at sa tatay. Ganun ka rin. Isasama kita kay Mr. Ong para makaon ka sa hirap. Ano, gusto mo? Eh kung giginawa ang buhay ko, sige, bahala na. Di naman kailangan sa inyong lahat na matagal ko ng pangarap maging isang balyena sa negosyong ito. Ngunit dahil sa pagkakadala nyo sa taong ito, ay baka maunsami ang pangarap ko maging isang balyena. Ay maging isang dilis na lang. Kaya ikaw, Emilio, kayong lahat, pag nagkagayon, ay baka gawin ko na lamang kayong mga alamang. Bakit ako, Mr. Ong? Wala akong kinalaman sa pagkakadala sa taong ito eh. Sila ang may dala niyan, hindi ako. Ren, Nick, bago magawa sa akin ng Mr. Ong, nagawin niya akong alamang. Ito ang tandaan niyong dalawa. Gagawin ko muna kayong mga kabibi. Mga suso, tuturugin ko kayo. Bago ko kayo pakain sa mga itig. Sa palagay ko naman, hindi ako nagkamali, Mr. Ong. Gagarantiyan ko, Simon. Matagal ko nang kilala ang kanyang magkatao. Boss, umasa ka. Magiging kakampi mo ako. Darating kaya yung taong hinihintay natin, pare? Yan na pala eh. Oh, buksan mo ba? Ikaw ba bagong taon ni Mr. Ong? Dala mo na ba mga epektos? Oo, dala ko na. Yung pera, pare. Ito. Sige. Nako. Elisa, ang tao, para gumaling, kailangang tulungan din niya ang kanyang sarili. Ang hirap dyan eh. Ang gusto palagi na lang nakasayad ang likod sa banig. Tagal ko na nga sinasabi dyan eh. Sana pikit na lang ang mata para tapos na lahat. Dahil siya ka na sa asawa ko. May pagkabalumbado talaga yan eh. Wala na akong magawa. Asawa ko na yan. Sige, minum ka. Ito naman. Huwag mo intindihan yun. Naiintindihan ko. At parang malungkot ka. Problema ka ba? Pagaling ka. Wala naman. Kaya lang naisip ko, masyado akong pabigat sa'yo rito. Ah, yun ba? Sino pa ba? Alam mo, Pinsa, sa pabigat eh, talagang pabigat kayo, pero, saan ko naman kayo tataboy? Hindi ko magagawa yun sa inyo. Bayaan mo, Crispin. Baka dumating ang panahon swerte hindi ka na. Naku, ang tagal ng swerte na yan. Talaga na rin tayong walang swerte. Kaya hindi na asawa ko eh. Oh, dito na pala si Simon. Si Bimbo. Ayun, nandun sa basurahan. Nangangalaykay. At naghahanap buhay siya. May pasalubong ako para sa kanya eh. Magandang gabi sa'yo, Sisa. Crispin, may sasabihin pala ako sa'yo. Alam mo,
Tungkol dun sa masasarap na pagkain, wala akong magagawa ron. Hindi naman. Baka hindi namin magtagal dito. Lilipat na kami. Bakit? Sinerte ka na ba? Sinuwerte ng konti. Nakalap na nga ako ng bahay. Nakausap ko na may-ari. Baka bukas pwede na kami lumipat. Buti naman. O, Elias, magbalot-balot ka na at lilipat na pala kayo eh. Bakit naman, Simon? Pwede pa naman kay Tito Kaya lang, pagpapasensyahan nyo. Salamat na lang, Sisa. Oo nga naman, Sisa. Yun ang gusto ni Simon. Siyang masusunod. Wala akong magagawa. Huwag kang mag-alala. Pag may panahon ako, dadalawin kita araw-araw. Crispin, para sa'yo. Medyo kumita ako eh. Konting tulong. Ayos to Alam mo, pinsan, masama ang loob ko na aalis na kayo, pero dito na lang kayo. Ayos lang, walang problema. Hindi, nakakaya na sa'yo eh. Mabigat kami rito. Hindi kayo pabigat. At totoo niyan, magaan kayong dalhin. Dito lang kayo para mahawa naman ako sa swerte mo. Hayaan mo, pag sinuwerte uli, aabutan na lang kita. Ano to? Ipinatawag ko kayo, Emilio. Dahil meron akong maselang bagay na ipatatrabaho sa inyo. Tungkol ba ron sa taong huling pinagdalhan ni Simon ng mga epektos? May kutob ako na ipatitimbog tayo ng taong yon. Kaya bago mangyari yon, kinakailangang pitasin na siya. No problem. Pagbutihin niyo yung mga billing ko. Huwag kayo masisiraan ng loob. Maabot din natin ang kanilalagyan ni Serong. Kaya sabihin sa mga bata, konting tiis lang. Magiging big time din tayo. Okay? Ayos ba? Oh, sige na, Sister Clara. Ipamigay mo na. Maraming salamat po. Thank you, Father. Walang anuman. Malaking tulong po ito sa amin. Salamat Walang anuman. po. Ito po. Salamat po. Ate. Pasensya na kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sige. Muli po kami nagpapasalamat sa inyo at marami na namang kaluluwang matutulungan ito. Okay lang ho, Father. Mas masisiyahan kaming tumulong sa mahihirap. Turing. Sir. Sarado mo yung salamin ng kotse, ha? Yes, Baka sir. mga amoy pa yan. Opo, sir. Ano ba lugar itong napuntahan natin? Ang baho. Ang Tana. dumi, oh. Yung anak mo kausapin natin. Magandang umaga, boy. Magandang umaga rin Pwede po. bang magtanong? Pwede po. Saan ba rito nakatira si Father Chris? Si Father Chris po. Oo. Sino po ba kayo? Kami mga magulang niya. Kayo po ba? Samahan ko lang kayo dito ang daan. Bakit ang basurero'y di makita? Nagtatago ba sa tuwina? Ipakita ang bagong buhay nila sa Diyos. Ngunit kaibigan, kung ika'y kikilos, gawin mo ang nararapat na si Kristo'y dapat ihayag. Father? Sige ho. Mauna na po ako sa inyo. Maraming salamat, ha? Mga bata, dito muna kayo ha. May bisita lang ako. Babalikan ko kayo. Pa?
Doon po tayo sa opisina. Mabuti naman at napasyalan niyo ako rito pa. Alam mo, Crisostomo, sa kagustuhan ng mama mong makita ka, kahit may sakit siya, nagpumilit pa rin pumunta rito. Halos wala ka ng panahon madalaw kami sa probinsya. Oo nga naman, anak. Ano ba naman nangyayari sa'yo? Halos nung maliit ka, ayaw ka namin padapuan sa langaw. Pero ano ngayon kasama mo rito? Langaw, basura, masamang amoy. Kung gusto mo naman lumipat sa ibang parokya, magagawa naman namin ng paraan eh. Pa, nakalaan na ho ang bahagi ng buhay ko rito. Maligaya ho ako rito. Kaya pa, kung ano man ang sasabihin ninyo, hindi ako aalis. Mamamatay na ho siguro ako. Mas gugustuhin ko dito na lang. Oo nga ho, basura ang tingin sa mga taong taga rito. Pero mababait ho sila. Mabubuting tao. Yun nga lang ho, nagkataon na yun ang guhit ng buhay nila. Anak, matanda na kami ng papa mo. Paminsan-minsan naman, idadalawin mo kami. Ma, ang paglipat, hindi ko magagawa. Ang pagdalaw ho sa inyo, obligasyon ko ho yun. Nagkakataon lang ho na marami akong inaasikaso. Sana naman ho, maunawaan niyo ako. Na meron din akong tungkulin sa kanya. At sa mga tao. Hayop ka talaga, Bebeng! Di ba may usapan na tayo? Na kami, sa araw. Kayo naman, sa gabi. Parang kayo lang may sikmura eh. Hoy, Eric. Hintay pa ba namin ang gabi? Eh, kumukulo na ang bituka namin. Hindi pwede yun. Nagkasundo na tayo, di ba? Bigyan niyo naman kami lugar. Magbigayan tayo. Hindi na uso bigayan ngayon. At saka hindi nyo solo to. Hindi na kami maghihintay pa ng gabi. Kung gusto nyo eh. Pati na matibay. Crispin, kamusta ba si Sisa? Magaling na ba? Eh paano gagaling yun? Ni walang pambili ng gamot, walang pandoktor. Ba't di ka maghanap buhay? Gagaya ka sa amin eh, walang nagmamahal sa amin. Tsaka may asawa at anak ka. Kami, maski araw-araw, pwede kami minom. Maski mamatay pa kami sa basurahan eh. Pwede kami. Okay lang. Eh, maggago pala kayong lahat eh. Anong gusto niyo gawin ko? Umaya sa inyo? Magkarkal ng basura? Hoy, pare. May itsura rin ako. Hindi ako babagay doon. Kaya, buti ng ganito. Matoma-toma. Bimbo, ano bang ginagawa mong yan?
Baka pati bahay natin masunog na. Hindi po, inay. May niluluto lang po ako. Masarap to para sa inyo. Ano ba yung niluluto mo? Saan magaling yan? Eh, wala naman po. Kailangan po kayong kumain. Bihira lang naman kayong kumain eh. Tay, ba't lasing na naman po kayo? Hoy, wala ka nang pakialam doon ha. Saka isa pa, hindi ka nagpapainom sa akin. Ha? Ano ba naman, Crispin? Lagi ka nalang umiinom. Lagi ka nagdalas eh. Huwag mong pakialaman pag lalasing ko ha. Ikaw nga eh. Lagi may sakit. Hindi kita pinakikilaman. Ha? Bimbo, okay yan ha. Sarap na amoy. Saan galing yan? Eh, tay, para kay Nay Puti. Pagkain niya. Para lumakas naman po siya. Huwag mo nang pakialaman yung inay mo. Hindi na nga makakain eh. Sa akin mo lang bigay at ako nagugutom. Wag po, tay! May... Ikaw ha? Tinawag-tawag ba ako inay tapos ayaw mo ako sundin? Ha? Akin na yan! Wag po! Akin na yung sabi! Walang yung batang to ha! Akin na yung sabi! Halika nito! Ano ba bata ito? Huwag mo ako pakialaman! Bata ka! Hayop ka talaga! Ano? Lalaman ka! Ha? Lalaman ka! Kasi naman, bumibili kayo ng alak. Tapos, hindi kayo bumibili ng pagkain. Lagi lang kayo dito Ay, kung bata ka, pinasakin ko yung mukha mo! Ha? Tama na. Bakit mo sinasaktan ang anak mo? Hindi ka ba naawa sa kanya? Dugo mo rin yan ah. Hoy, Simon. Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Baka nakakalibutan mo. Ako ang padre di pamilya sa pamamahay na ito. Kaya kahit anong gawin ko rito, wala kang pakialam. Ha? Mabwisit kayo! Alam nyo kaya hindi umasenso ang buhay ko dahil ang bibigyan nyo dalhin! Lalo na ikaw bata ka, putak ka ng putak para kang papang! Sana namatay ka na nung pinanganak ka! Leche kayo! Bahala kayo sa buhay ninyo! Leche! Anak, alam kong masama ang loob mo. Pero kahit anong mangyari, tatay mo pa rin siya. Huwag kang magtatanim ng sama ng loob sa kanya, ha? Lasing lang siya, kaya siya ganun. Naiintindihan mo bang sinasabi ko? Hayaan mo. Pagaling ko, tutulong ako sa paghahanap buhay sa tatay mo. Magtutulong-tulong tayo sa trabaho. Nay, pupunta po muna ako sa basurahan. Mamamasura po ako. Pag kumita po ako, ibibili ko po kayo ng masarap na pagkain para lumakas po kayo. Sige po. Anak, mag-ingat ka, ha? Opo, inay. Aalis na po ako.
Bakit po? Bilang ako eh. Iwanan ako ni Mimo. Hanga ako sa pagiging pate ng pamilya mo. Isa? Isa? Bigyan mo lang ako kahit sa pagkakataon. Alam mo, natutuwa ako sa mga pangyayari. Meron na naman biyayang dumating sa atin. Sa wakas, masisimulan na natin ang mga livelihood projects para dito sa Smoky Mountain. Tingnan mo nasa loob nito. $300,000? Ang laking halaga nito, Father, ah. Saan galing to? Galing yan sa mga kaibigan ko nasa Europa. Naibig din nila makatulong sa mga taga rito sa atin. Hindi ba nakakatuwa yan, Sister Clara? Aba, sino bang hindi matutuwa dito, Father? Magkakaroon na kami ng trabaho. Kami mga kababaihan dito. Malaking tulong to sa aming mga asawa, Father. Kaya inaasahan ko, Sister Clara, na sa tulong mo ay magiging tagumpay ang proyekto natin. Maasahan niyo, Father. Ayos ba, partner? Partner, ayos ba? Ingat lang. Malaki-laki dala mo. Kung bahala dito.
Sige, pare. O Elias, anong ginagawa mo rito? Kanina pa kita inaabangan eh. Bakit? May problema ba sa bahay? Sa bahay walang problema. Sa'yo may problema. Anong ibig kong sabihin? Alam ko na ang trabaho mong Pilipit. Maaari bang tigilan mo na yan? Simon, kaya bang pakain ng bulok ang iyong asawa? Maawa ka naman sa kanya. Bigyan mo naman ang asawa mo ng maganda kinabukasan. Teka muna, Elias. Napupula ko ba't puro asawa kong pinag-uusapan natin? Bakit? May gusto ko pa sa kanya? Tingnan nyo kasalaulaan ng bunganga mo. Pinagmamalasa kita lang! Teka muna. Di ba magpinsan yun? Oo nga, ano? Si Simon tsaka si Elias. Awatin natin, pare. Halika, awatin natin. Tara. Pinagmamalasakit ang laki na! Ba't ka nangyayari? Simon! Ano? Easy lang, pare. Hindi ko na yata gusto nangyayari dito sa buhay natin, Simon. Pati ba naman kayong dalawa? Nag-aaway pa? Hindi ko gustong magkasakit na kami ni Simon, Clara. Alam ni Simon yan. Gusto ko lang pag-ingatan ng buhay niya. Simon, maaari bang tigilan mo na yung hanap buhay mo yan? Bakit kailangang ilagay mo pang sarili mo sa gipit? Pwede ka namang kumita ng parehas, ah. Parehas? Paano akong paparehas? Wala nga akong pinag-aralan, hindi nga ako nakatapos eh. Simon, humihina na yata ang pananalig mo sa itaas. Baka nakakalimutan mo. Anak pa rin tayo ng Diyos. Tutulungan niya tayo, Simon. Tutulungan niya tayo. Isa pa, gusto kong malaman mo. May kapalit ng anak nating namatay, na si Celia. Anong ibig mong sabihin? Buntis ako, Simon. 3 buwan na. Paano ngayon kung may mangyari sa'yo? Anong magiging kinabukasan ng magiging anak natin? Gusto mo bang lumaki rin sila sa basurahan, Simon? Simon? Pinsan. Hindi kaya maging kambal yan? Doble niyo ang surveillance sa taong ito. Masyado ng maraming pinupurwiso. Binibigyan ko kayo ng 5 araw para damputin siya. Yes, sir. Sir! Magandang araw po, sir. Magandang araw naman. Maupo ka. Anong kailangan mo? May mahalagang bagay akong sasabihin sa inyo. Tungkol saan? Tungkol ho doon sa isang sindikato na nagkakalat na ipinagbabawal ng gamot. Ano? Dumaan ba? Tara tayo!
Parang Joe, mukhang natin bugang bodega natin. Sige, atras tayo. Sino yan? Uli, sir. Yung mga kasamahan niya, nasaan? Napatay na ho lahat, sir. O sige, sakay sa jeep. Pare, andyan na siya. Ay! Sige! Bili! Tawag niyo ako! Mukha ka mo! Ano gagawin sa akin? Kumigil ka nga dyan! Kumingay! Kumingil ka! Kumingil ka! Nick! Nick! Halos magkababata tayo! Magkaibigan tayo, Nick! Isa na lugar natin! Ano bang hinihintay mo? Nick! Suplitihin mo ng lahat ang putas na katawan ng taong yan. Nick! Nick! Huwag mo pabayaan! Talaga mo! Bawa ka! Huwag ka pagkadala. Bubuuin natin ang chassis mo. Ha? Nick! Patitid mo! Sabi mo siya, Nick. Narinig mo. Tulungan mo. O ano ba ginagawa? Ha? Ang tagal mong gumalaw? Ha? 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 Boss, ba't pinagtatagal pa natin to? Tanay ko na! Tumigil ka! Huwag mo akong makilaman! Alam ko ang ginagawa ko! Likod-good mo ang mukha ko. Matikas ka?
pinabayaan mo si Les mamatay, natilat ang dalawang mong mata. Nagbigay-bigay ang kanyang mga daing. Dahil ko ba makabili? Ginising niyo ang hikantay na tutulog. Pwede kitang patay ngayon, Nick. Pasalamat ka. Umiiral pa rin ang pagiging magkababae natin. Hindi katulad mo! Ay, saan ka pupunta? Yan ang CR. Bawas. Sama ka? Huwag nga, hindi naman ako bakla eh. Basta ka, pare. Okay lang, wala ko. Hindi mo ba ako natatandaan? Sino ka ba? Simon, buti natatandaan mo ako. Bakit? Sino ka ba? Simon. O paano, alis na kami. Sige, bye-bye. Kayo ah. Uy, high-score na naman. pare. Wala ka rin ng awa sa kapwa mo. Dapat na maging ganyan ang kamatayan mo! Sabi ko pa. Ano yun? Patay mo na ako. Huwag kang magmadali. Darating tayo dyan. Hindi ko gusto ang mga nangyayari. May kutob ako. Na may sawa na unti-unting pumapatay sa atin. Oo nga, boss. Eto, ninenervous na rin ako eh. Ano? Ninenervous ka? Ninenervous na nga ako, ninenervous ka pa rin. Eh, sino na lang makakasama ko? Ang dapat mong gawin ay doblein mong yung pag-iingat.
At talasan mo ang iyong pakiramdam. Ano yun? Tingnan mo! Emilio! Bot! Emilio! Basag-basag ang katawan! Mga kasama, magsinahon kayo. Nagsadya kami rito para magkaunawaan tayo. Mga kababayan, dala na po namin ang tugon sa inyong mga karahingan. Sa bisa po ng Memorandum Order 161-A ay nilagdaan po ng ating Pangulo na bigyan kayo ng karapatan na ari ng mga lupa na kinatitirikan ng inyong mga tahanan. At hindi lang yan, bibilin po ng ating pamahalaan ang Smoky Mountain upang ipamahagi sa inyong lahat. Mga kasama, magpasalamat po tayong lahat sa ginawang tulong sa atin ng ating Pangulo. Asahan nyo, hindi kayo mabibigo. Mga kasama at mga magulang, hindi naman kaila sa inyong lahat na ako at ang aking asawa ay sampid lamang dito sa Smoky Mountain. Pero sa konting panahon ipinamalagi namin dito, dito ko naramdaman na masarap din pala mabuhay kahit sa gitna ng basurahan. Ako'y naliligayahan sa mga bumubuo ng sambayanang Kristiyano na naririto. Nakita kong pagkakaisa. Ang pagdadamayan sa oras ng kagipitan. Kaya tamang sinasabi ni Father Chris na ang ating Panginoon ay naririto at karamay natin sa lahat ng oras. At totoong naririto sa basurahan ang mina ng ginto. Kaya pinasasalamatan ko, una sa lahat, ang Panginoon. At kayo din si Father Chris. Sa kanyang paghubog sa atin tungo sa magagandang kaugalian. At kayo din ang samahan. Ang matibay na samahan ng sabayanang Kristiyano. Alam po ninyo, linabag ko ang isa sa 10 utos ng Diyos. Ngunit ayon sa Biblia, ang anumang sanga ng ubas na wala ng silbi ay dapat nang putulin at igatong. At ako lamang ang naging kasangkapan niya.
Habang narito ako sa Smoky Mountains, ang natitirang dugo na dumadaloy sa aking mga ugat ay patuloy na aagos. Kapag tayo mga Pilipino ay ginawa pa rin nilang tayuan sa sarili nating lupa. Mabuhay si Simon! Mabuhay! Mabuhay si Father T! Mabuhay! Mabuhay Smoky Mountain! Mabuhay! Mabuhay tayo lahat! Mabuhay! Mountain, ugat ng mga maralikas. Smoky Mountain, ngunit kami ay pinagpala. Smoky Mountain, kakambal ng dugo at luha. Ang aming pangangailangan ay may lunas kung kami ay may tiyaga.